Bago pumunta ng jump off, nag-decide muna kami na kumain dito sa Naik Cavite. Since wala nga kakainan doon mismo sa jump off. Sa mga nagpaplano na mag-hike sa Pico de Loro, much better kung kumain muna kayo bago kayo magpunta ng jump off. Sila nga pala yung aking mga trail buddy. At dumating na nga kami sa jump off. Sa mga may dala nga pa ng sasakyan like motorcycle or 4 wheels, may bayad po yung parking dito. After yung makapag-park, kailangan nyo mag-confirm ng inyong booking sa registration and mag-ready para sa 15 minutes orientation. Doon, i-discuss din nila yung house rules at mag-a-assign ng tour guide nyo. So, sa part nga na to, kino-confirm namin yung booking namin sa kanila habang yung iba nagsi-CR na kasi wala pong CR sa trail guys, walang CR sa taas. So, bago kayo umakyat, kailangan mag-CR na kayo. FYI guys, kailangan nyo palang pumirma ng waiver dyan. Tapos na kami mag-register. So, mag-i-start na po yung aming orientation dito. Nandito po tayo sa dito. Porters. Yung Porters notebook. Orient na tayo guys. Hindi tayo mag-picture dito. So, natapos na nga yung aming orientation at nag-assign na ng aming tour guide. Yan po si Kuya Eric, yung naka-brown. Siya po yung aming naging tour guide. Ang ganda dito. Wow. Bali, nag-start kaming umakyat around 6:13 a.m. Though yung schedule talaga namin is 7:30 a.m. yung nakabook. Pero first come, first serve kasi sila. So, since dumating kami ng maaga, Ganda maligo dyan. nauna na rin kami umakyat. Dun sa mga nagbabalak na umakyat ng Mount Pico de Loro pero hindi nila alam kung saan sila magpapabook kasi kailangan nyo magpabook online. So, ilalagay ko na lang dito yung link kung saan kami nagpabook. Ayun, station 2 na tayo. Aking mga kasama. Ang aming tour guide. Naligo din. Anong station na ba itong may lubid? Station 3. Papuntang 4, no? Ay, grabe. Grabe, nakakahingan. Sabi ni Ison, ang mahirap lang dito sa Pico de Loro ay Hirap trail dito, no? grabe yung assault niya. Anli. Wala hingahan pa angat. Tapos wala pang hangin, guys. Ay. Nagdala na ako ng ikan. Kasi walang kahangin-hangin dito sa trail. Grabe asid.
Buti na lang may dala akong ifan. Paano kung wala? Sobrang init dito sa trail. Walang kahangin-hangin. Tapos tingnan nyo yung itsura ng trail, guys. Napakala na parang na. Yan. Literal na mabato, masukal, puro ahon. Kaya medyo nahirapan din kami. Ayun. Malapit na kami sa Station 4. Dalawa sila magsyota. Imiya pag picture yung tatlo na kayo dyan. Kaya pala. Talaga? Picture tayo dun sa kwan nila. Pwede po dito? Pag-upo mo daw pag-picture. Nagpas na kami dun sa upuan ni Lola. Nakalimutan ko kung anong station na kami. Anong station na ba tayo? Ayan guys, nasa station 5 na tayo. Station 5. Station 5 na. Dito sa station 5 medyo patag na yung trail niya. Doon kasi sa nauna from station 1 to 4. Grabe, parang only ascent. Saka walang masyadong hangin. Dito medyo may hangin-hangin na. Life update. Hindi namin alam kung anong station na kami. Ano siya? Basic? Basic lang. Kung ganun ka. Camera mo na. Advance na advance. Siguro guys, kung wala kaming tour guide dito, maliligaw talaga kami. Sa suka lang ng trail. Finally, narating na namin yung view deck. Hindi ako sure kung pang ilang station to. Pero from here, matatanaw mo na yung summit. Doon pa pupuntahan natin, no? Nasa Ayun pa yung view deck na pupuntahan po. natin, no? Picture ako kayo Mula dyan, dito friend. sa view deck, tanaw na yung summit. Ayun ang summit. Friend, picture ako kayo. Tara. Against the light. Pwede ito ano doon. Kaya talong ka doon, ha? Pag ano mo sa tok-tok. Umiya. Dito ko. Tatanggalin ko lang yan. Kailangan nyo nakadikit na. Ngayon bala ka nakarating dito? Ngayon lang namin inakyat pa eh. Pero yung ibang paikot na akyat na namin. Dun sa ano, Batulaw. Bago ka makarating sa summit, ito yung assault na madadaanan mo. Sobrang tarik talaga nito guys. Nung nakita ko yung ahon na to doon sa Pico del Oro, naalala ko yung Mount Daraitan guys. Kasi ganito rin dun sa Daraitan. Siguro yung mga naka-experience na sa Daraitan, mag-agree din sa akin. Kita niyo yung trail, guys. Grabe yung asin dito. Parang 5/10. Alam ba rating nito? 4, ay 3. Parang hindi pang 3. Grabe lang talaga yung paon dito, guys. Kailangan ng preparasyon para hindi mabigla yung katawan nyo kasi grabe talaga yung paahon niya. Wait ko lang mga kasama ko. Bakit ba ako nagbibideo habang nasa tabi? Simple lang. Gusto ko lang ipakita sa inyo
yung experience dito sa Pico de Loro. Ayan. So pag may mga ganitong pababa, ang ginagawa ko kasi, tagilid ako bumababa. Yung steps ko pag ganito. Para hindi masyadong masakit sa tuhod. Yan ang technique. Effective to guys. And finally, narating na natin ang Base Camp 1 ng Mount Pico de Loro. So dito guys, meron mga picture spot dito. Pero paalala lang ha, konting ingat lang po kasi bangin na talaga yung nandyan. So, doble ingat lang po habang nagpipicture, okay? Time check. 9:13 AM. So, ayan na yung summit. Ayan na yung summit. Nagtagal nga pala kami rito guys ng 20 minutes para magpicture. Syempre kailangan namin sulitin dahil hindi rin naman biro ang pag-akyat kay Mount Pico de Loro. Sobrang ganda dito guys. As in, kumpleto na yung makikita mo. Napakaraming bundok, dagat, ulap. Mahirap i-explain pero once na nature lover ka kasi, sobrang maa-appreciate mo yung mga makikita mo eh. Sana ma-experience nyo rin yung mga na-experience namin dito. Pero syempre, expect nyo na nakakapagod talaga siya guys. Pero isa lang masisigurado ko sa inyo. Once na narating nyo yung summit, mawawala yung pagod nyo. Ay, joke lang pala. Syempre, paghahandaan nyo rin yung pababa kasi medyo masakit sa tuhod. Kaya ang advice ko lang sa inyo, magdahan-dahan lang kayo sa trail. Magbaon na din pala kayo ng omega spray kasi effective siya guys. Every time na sumasakit na yung tuhod mo or yung binti mo, mag-spray ka lang nun. Makakatulong siya. Sobrang essential siya for me kapag nag-hike ako. So, mula nga dyan, makikita nyo na matatanaw nyo na yung dagat saka yung kabundukan na sinasabi ko. Summit na to pagkatapos ng hagdan na to. Pangkita yung barko dun, oh. Wala, ang ganda. And finally, narating na nga po natin ang summit ng Mount Pico de Loro. Enjoy the view guys! And dito nga sa part na to, nakita ko yung Mount Batulao sa Nasugbu, Batangas. Yung monolith. Ayan, yan ang monolith. At ito yung summit. Ano yung ginagawa na yun? Airport? Videoan din kita. Huwag ka na bumaba dun sa baba. Dito lang, oh, dito lang. Oh. Ah. Alam mo yung Magallanes Falls? Oo, sa ano pa yun? Sa... Narating namin yung summit around 10 AM. Bali, hindi nga pala kami masyadong nagtagal sa taas guys kasi sobrang init na niya. Kaya nagmadali na din kaming mag-take ng pictures and then tinignan lang namin yung view. Tapos bumaba na rin kami. Gustuhin man namin magstay ng matagal, hindi rin namin talaga kaya kasi sobrang init sa taas. Ayun po.
Yun, pababa na kami guys. Nakababa na kami ng summit. Ito nga lang pangiiwag namin dati. Baka may mga fossil tong mga bato na to. Oh. Ito-drone check ko kayo bukas. At dahil sobrang pawis na kami at sobrang lagkit na, nakakita ako ng water dito. Fresh water, galing sa bundok, malinis siya. So, hilamos muna ako dyan. At finally, narating na nga natin ang Paligpikan Bridge kung nasaan ang jump off. Off na kami guys. Time check. 12:15. Kaya nga. Doon sa merong mga baon, pwede kayong kumain after ng hike nyo. Merong kainan dyan sa jump off. Yung mga nakakita nyo na kubo-kubo na yan, pwede kayong pumesto dyan para kumain. Gahanap kami ng makakainan. Kasi lunchtime na, hindi kami nagbaon ng food.